as we give honor to the reading of God's Word, that it is authoritative, inspired by the Lord, not the word of men. Our text is in Acts chapter 2. Wow, we are now in chapter 2. Anyway, chapter 2, verses 1 to 13. Acts chapter 2, verses 1 to 13. Church, hear the word of the Lord. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And at this sound the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language. And they were amazed and astonished, saying, "Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in his own native language? Parthians, Medes, and Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians. We hear them telling in our own tongues the mighty works of God." And all were amazed and perplexed, saying to one another, "What does this mean?" But others, mocking, said, "They are filled with new wine." Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, please be seated. Okay, meron po akong katanungan. Sino po sa inyo ang may matagal nang hinihintay at umaasang sa pagdating nito ay tunay na may malaking magbabago sa kanyang buhay? Kuha niyo po yung tanong. Sino po sa inyo ang may matagal na pong hinihintay at umaasa na pag dumating po ito, ay magkakaroon po talaga ng malaking pagbabago ang iyong buhay? Wala naman sa inyong gumaganon or... Okay, pero anuman po ito, siguradong malaki ang inaasahang maidudulot nito sa iyong buhay. Maybe a dream na you know na this is something that will truly make your life well, will make your life right. Maiaayos ang buhay ko pag ito ay nangyari. Pag dumating ito sa akin, magiging masaya ako. Yung mga ganyan po. And you have to wait for it. Ang iba po sa atin, masasabi naman natin na nakuha na nila ito. At kanila pong maipapatotoo na talagang worth it ang panahon na tiniis nila ang paghihintay rito, dahil sa higit na kasiyahang nakamtan na po nila. Others, in God's grace, napasa kanila po yung hinihintay nila at maipapatotoo nila na, Lord, it's really worth it na hinintay ko itong bagay na ito. If not tao, bagay na talagang nagkaroon ng malaking pagpapala ito sa aking buhay. Kaysa ni-rush ko, hindi ko pinili, let's say. But the point here is, there may be something that we are also waiting
na talagang yun po ay malaking pagpapala po sa atin. And the moment na dumating po yun, may malaking maidulot yun sa buhay natin. Ang mga disipulo sa teksto ay hindi lang basta nakatanggap ng ordinaryong bagay, kundi isang makalangit at ekstraordinaryong handog ng Diyos para sa ganap nilang pagpapala at pagpapala ng sangkatauhan. I hope you know what we are talking about here, no? Gaano nga ba kahalaga ang pagdating ng banal na Espiritu? Gaano nga ba kahalaga ang pagdating ng banal na Espiritu? Ang sermong ito, base sa ating teksto, ay pinamagatang The Descent, yung pagbaba ng banal na Espiritu. The Descent of the Holy Spirit. Maybe some of us will say, or probably will also refer to other texts na hindi ba't bumaba na talaga yung banal na Espiritu dati pa? No? Kasi halimbawa, si Jesucristo, nung siya ay binautismuhan, of course, not only with water, it seems the greater baptism that Jesus received is the baptism of the Holy Spirit in the form of a dove. No? Pero, ang punto po rito ay hindi pa talaga dumating ang banal na Espiritu para po sa mga mananampalataya. Especially after Jesus accomplished the redemption for us. There is a period na kung saan si Jesus will ascend at ang kapalit ay yung banal na Espiritu at siya ang tinatawag na guarantee of our salvation that will keep us until the end in Ephesians. At sa panahon po natin ngayon, kasama natin ang Diyos sa persona ng banal na Espiritu. Kailan po nangyari iyon? In history, this is where we are right now. No? Ito pong parting ito sa Acts chapter 2 verses 1 to 13. Ito ay nakasentro sa mensahe na the Holy Spirit indeed has come when its power manifested in the disciples is clearly testified by the watching world. Ulitin po natin, the Holy Spirit indeed has come when its power manifested in the disciples is clearly testified by the watching world. This is what we can learn in this text, na kung saan dumating nga po ang banal na Espiritu at nagpamalas ng kanyang kapangyarihan na nagdulot ng ekspresyon sa mga disipulo to the point na nagkaroon, natuon yung atensyon ng mga tao sa paligid at sila ay namangha. Others, for sure, ay hindi tinanggap yon ng may respeto, minak nga po nila. Pero others are seeing a wonder na bakit nila nagagawa ito. And the moment they realize it is because the Holy Spirit has truly come to the believers, to the saints, then talagang yun po ay isang testimonya na talagang dumating na ang banal na Espiritu. Even for us, yan din po ang mensahe para po sa atin. Paano po malalaman ng watching world in our time today that a particular church is filled by the Holy Spirit? Hindi po tayo makakapag-testify nun, the watching world. That's the another message, kumbaga in our context, kailangan nating papatunayan na nasa atin talaga ang banal na Espiritu. Para sa mga bata, okay, this is the message for you, simple as the Holy Spirit's power changes lives. Okay? In one sense, yes, the Word of God changes lives, Christ changes lives, the gospel changes or transforms lives, but there is another thing na kung saan ang pagbabago ng iyong buhay, bata ka man, ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa iyo. The moment you are one with Christ. Okay?
The Holy Spirit's power changes lives. Ayan, so dalawang katangian ang pinapahayag nito sa teksto. Tama po ba ang ginamit ko dito? Anyway, so dalawa pong katangian, yes, katangian, kasi ang banal na spirito ay nagsisilbing una, a heavenly gift. In verses 1 to 4. The Holy Spirit is a heavenly gift, and in verses 5 to 13, He is an extraordinary gift. Extraordinaryo, na hindi makamundo, ganun din yung heavenly, pero pag extraordinary, hindi ito normal na kumbaga, kapangyarihan na napasa mga disipulo. Sa mga bata, you simply put heavenly and extraordinary, referring to the Holy Spirit. Heavenly and extraordinary. So una po, a heavenly gift. Doon po sa ating teksto nung nakaraan, the appointment of Matthias to fill in doon po sa position na kung saan si Judas nga po ay so-called na disqualify or so-called no longer considered because in the first place, binetray po niya si Jesus and he deserved a judgment from the Lord. We've learned the importance of filling in yung 12 positions to recognize na meron pong apostles si Jesus Christ. Ang tanong ko po natin uli dito, bakit nga ba kailangan talagang mabuo yung 12? No? Dito po actually natin makikita yung connection ng 12. Sa pagkabuo ng 12 bilang ng mga apostol, maisusulong na ang planong kaganapan ng kapahayagan ng ebanghelyo sa sangkatauhan sa Jerusalem. Ito po yung makikita nating rason, Ilan po ang tribes ng Israel? Well, yes. And Jesus said that you wait in Jerusalem until you receive the power from on high. At sinabi pa po niya that you will be witnesses. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, to the end of the earth. The picture there is, may pinupunto po si Jesus patungkol po sa unang tipan, ibig sabihin, unang salita ng Diyos sa kanyang mga piniling tao na tutuparin niya hanggang sa dulo. Saan po natin unang maienkwentro yon? Especially kay Abraham. The Abrahamic covenant, the blessing of Abraham, which Paul mentioned in Galatians, that in Christ Jesus, the blessing of Abraham will be upon you, Gentiles. No? Ibig pong sabihin, base po actually sa Genesis 12:3, makikita po natin doon na through you, all the families of the earth will be blessed. Ang imahe po nun ay, ang plano ng Diyos ay humirang siya ng isang nasyon na kung saan He will make them holy, separated from any other nations, and make them reflect the real King and the true God. And through them, sila ang maging basihan ng pagpapala ng Diyos, kung hindi man basihan modelo. Pero of course, hindi sila yung naging tunay na modelo, kundi si Jesucristo, the true Israel. Through the people of God in Israel, sila ang magiging pagpapala para po sa buong mundo. That's actually the Abrahamic covenant na makikita po natin sa Biblia, at sa pagkakataong ito, na isa sa katuparan na ng Diyos ang tipan na ito sa pamamagitan
ng mga representante ni Jesucristo na maghahayag una sa Israel. Yung pagbabagong yon magmumula sa kanyang mga representante, especially sa katauhan ng mga apostol, representing the 12 tribes of Israel. In Luke chapter 22:30, yun po yung sinasabing katungkulan ng mga apostol. So I hope nakikita po natin yung connection. At ngayon, hindi lang mga apostol ang kinakailangang mabigyan, mabahagian ng kapangyarihan. Lumalabas ang lahat ng mga disipulo ay kailangang mapagpala ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pero again, to refresh us, the filling up of the whole 12 ng apostol ay kailangan for this mission, for this special mission. Ngayoy kumpleto na ang mga apostol, dumating na rin ang pagkakataong matupad ang pagdating ng ipinangakong kapangyarihan bilang, again, parting gift ni Jesus mula sa Ama para sa kanilang mission, which is the coming of the Holy Spirit. In the narrative of Luke in Acts, ito po yung paano niya inilahad, yung pagkasunod-sunod. Okay, saad po sa verses 1-4, basahin po natin again. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind. Not merely a rushing wind, like a mighty rushing wind. And it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire. Hindi po sinasabing tongues of fire. Sinasabi po dito, divided tongues as of fire, filled with the appeared to them, and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance. And that's the birth of the just kidding. The church. Pero anyway, tawag po rito. We have to understand ito pong mga detalye po rito. By the way, for those who have the Magandang Balita Biblia, mas maintindihan po ninyo. Ang ganda po nung pagkaka-translate yung particularity. Kasi in English, maiisip nyo kagad dito yung tongues. Kagad, Pero yung maganda yung pagkakasabi po ng Magandang Balita Biblia, hindi ko na lang po nailagay rito. So, maraming mga Hudyo, kahit sa labas ng Jerusalem po, ay nagtitipon para sa 3 pangunahing mga piyesta sa Israel. Particularly, po yung mga major or mga main festivals sa Jerusalem. Feast of Tabernacles, Feast of the Passover, and the Feast of Pentecost. Ito po yung, at least, kung meron mang maraming piyesta sa Jerusalem, ito yung main feast na pinupuntahan ng mga tao coming from outside Jerusalem. Jews living outside Jerusalem. Ano pong tawag sa mga ganong klaseng mga group of people? Okay, so, halimbawa, Filipino, na namuhay na sa Singapore, sa Amerika, pero ikaw ay Pilipino. Diaspora Filipino. So kaya, ito, diaspora Jews. OFW, working doon. Yeah. Pero they are diaspora na mga citizens of a country. Na namuhay na doon. Ibig sabihin, their nationality, talagang sila ay Filipino, pero doon na sila namumuhay. There are diaspora Jews coming from Mesopotamia and other countries, kapag ka-feast ay pumupunta sa Jerusalem. At this point, pumunta sila sa feast ng Pentecost. Yung pagbaba ng Holy Spirit ay hindi tinatawag na Pentecost.
dumating ang banal na spirito sa pista ng Pentecost. Now, what is the Pentecost? No? Unang-una, ano po yung Feast of Tabernacle? Okay, they are remembering actually the time when they were in the wilderness at sila ay namumuhay actually through the means of the tabernacle in their midst. During the time of Exodus, So pagka ninanais ng Diyos na ipagdiwang yung kaganapang iyon in remembrance of the Lord's redemption sa kanila. Even yung Passover, nung sila ay dinala ng Diyos, meron pong hukom na kung sa plague, for the death of the firstborn. At yung mga Israelites, hindi po sila, walang namatay na firstborn sa kanila because of the angel of death na nag-pass over because of the blood. Sineselebrate din po yun. Yung Pentecost, ano po yung sineselebrate? Actually, yung first fruits. Na pagdating po, nung sila ay nakarating sa Canaan, di ba po, magtatanim sila, magkakaroon na sila ng produce. The first fruits ought to be offered to the Lord. So, whenever they celebrate the Pentecost, it's actually an agricultural festival na para po ma-remember nila kung paano sila inalagaan ng Diyos at nakatanggap sila ng unang pagpapala. Yun po yung Pentecost. Apparently, in God's providence, dumating ang banal na spirito sa time ng Pentecost, Feast of Pentecost. Pero ano yung fruit na pinapakita na ngayon ng Diyos dito? The birth or probably the fruit na manggagaling sa banal na spirito para sa mga disipulo. The effect of the Holy Spirit producing fruits in their lives. If not gift, yes. Yun po. Galing po ng plano ng Diyos na dumating ang Diyos sa Pentecost, time ng Pentecost. Para sa mga disipulo, nagtipon-tipon sa araw na iyon, naganap ang maituturing na pagtanggap nila ng higit sa first fruit sa Canaan. Sila ay nakatanggap ng makalangit na handog sa pagdating ng banal na spirito matapos ang ilang araw ng pananatili po nila sa Jerusalem. Again, it's almost a week na naghintay po sila rito. Sa description ni Lucas, tingnan po natin muli yung mga detalye rito, dumating ang banal na spirito na hindi inaasahan itong paraan. Kasi suddenly So, dumating po yung banal na spirito, not in a calm manner. May narinig daw po silang ugong, malakas itong tunog mula sa langit. Yung ugong na yon ay katulad ng, ano bang sabi rito? Mighty rushing wind. Hindi po talaga yung bigla silang binugahan ng hangin, ano? Pero meron daw pong tunog na katulad ng mighty rushing wind. Again, sa magandang balita Biblia, ganun yung pagkakasabi. So, mighty rushing wind, katulad ng napakalakas na hangin mula sa kalangitan, at napuno ang bahay for whatever means na napuno sila. No, may dumating at napuno po sila ang buong bahay ng kanilang kinaroroonan. Kasunod nito ay ang pagbaba ng bawat isa sa bawat isa ng tila like or as of, sabi, divided tongues as of fire. Okay? If you will translate that from the original language, ang dinidescribe po ay mayroon daw pong bumaba na apoy, katulad ng dila. So para siyang ganyan po talagang flame. At nanahan sa bawat isa. Visible po ito. Divided, na nahahati daw po siya. Nanahan sa bawat isa. So there is that kind of fire in the form of like a tongue shape na nananahan po. Kaya pa nag-google po kayo, makikita nyo ganun exactly yung picture. Scholars ay pare-parehas po sila sa ganung description. So yun po ang nangyari na kung saan ebidensya na ang banal na spirito ay nanahan sa kanila.
Napuspos po sila at ano ang resulta? Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Pero mamaya na po natin puntahan yung ibang detalye nito. Okay? Dito po muna tayo sa una. At tingnan natin ano yung pinupunto. Ito ay katuparan ng sinabi ni Juan Bautista patungkol kay Jesus. Kasi meron po nagtanong kay Juan Bautista and then sinabi ni Juan Bautista patungkol kay Jesus, like for John the Baptist, I baptize only with water. But the one who will come after me will baptize you with the Holy Spirit and fire. Okay na sana yung banal na spirito pero yung apoy. No, may simbolo po siya. Pagdating po sa Ezekiel chapter 37, meron din pong vision itong si propetang Ezekiel. Ano po yung isang famous na vision ni Ezekiel? The dry bones. May mga dry bones siyang nakita. At parang kinumand siya, kung sino man nagkumand sa kanya, to speak to these bones. At all of a sudden, meron din pong tunog na parang coming from heaven, a mighty rushing wind. At nagkaroon ng breath, or probably they were, kumbaga, tawag sa ganyan, binahagian ng hininga, sabihin natin. Breathed doon sa mga, at nagkaroon po sila ng buhay. That is actually a prophecy pertaining to the restoration of Israel. Not merely about its kingdom, but its people. May empower, magkakaroon ng tunay na buhay ang mga taga-Israel. This tells us that at this point in time, dumating po yung fulfillment ng mga propesiya in this particular epoch. No? Itong malaking period na dumating na ito sa pagdating ng pagbaba ng banal na spirito. Ano man ang ganap na nangyari sa mga disipulo dito sa salaysay, huwag natin masyado munang pansinin. Are they like electrified? And then they're already speaking languages? Mamaya tignan po natin. Ano man ang ganap na nangyari sa mga disipulo dito sa salaysay, hindi maikakaila na ganap na naisa katuparan ang ipinangakong pagdating ng banal na spirito. Truly, nangyari na po yung pangakong pagdating ng banal na spirito. Ang pagsasalita dito ng ibang lengguwahe ay tinatawag pong in English glossolalia. If you will search for that word, so far, lahat po ng mga nakita akong mga pag-aaral, ito po yung term na ginagamit. It means speaking in tongues. Pero yung experience pong yun ay karaniwang nangyayari due to intense religious experience. Kung aalamin po natin, actually, nangyayari ito sa Old Testament sa mga propeta. Next week, matututunan natin bakit hindi na sa mga propeta lamang nangyayari ito. Then, kinote ni Peter si Joel na darating yung time, even your sons and your daughters. The picture is, hindi na eksklusibo lamang ang banal na spirito, kundi para sa lahat ng nakay Jesucristo. No? Yung kapangyarihan ay manananahan at magdudulot ito ng pagbabago sa buhay ng mga ito. So, yun po ay pagsasalita ng ibang lengguwahe. Ang pagsasalita na ito ay klarong resulta ng pagkapuno nila ng banal na spirito. Sila po ay talagang na-feel, napuno ng banal na spirito na tanging kapangyarihan, again, mula sa langit. Kung may kailangang kakayanan ang mga disipulo para maging instrumento sa kapahayagan ng ebanghelyo, yun ay walang iba kundi ang pananahan ng banal na espiritu sa mga disipulo para ganap na maipahayag ito sa buhay at sa salita. Don't ever think na you can simply be a Christian by believing in Jesus Christ and simply copy His life, imitate the life of Christ. Ayun lang pala no? Paano ba nabuhay si Jesus?
tingnan natin, sinasabi sa Biblia, at pag sinusunod mo yun, you are now a Christian. Being a Christian is actually is a spiritual experience as well. That you are enabled, you are transformed because of the work of the Holy Spirit in you. Pero para din po sa paggamit ng Diyos sa pagtatag ng kanyang paglawak ng kanyang kaharian dito, kinakailangan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu para maisagawa yung kapahayagan ng Ebanghelyo. Kung papansinin pa nga po natin kung paano tinawag yung mga propeta, hindi po sila basta naghayag lang ng salitahan ng Diyos. Pinili ng Diyos at kumbaga may some kind of ceremony, let's say kay Isaiah, yung tongue touched with a burning coal, sinangtify. At hindi lang siya basta makakapag-prophesy without that sanctification. At kung paano siya binago ng Diyos by seeing how holy God is. That extraordinary heavenly experience also ang nag-launch sa prophetic ministry ni Isaiah. Now, here, in our context, sa sinumang na kay Jesucristo. Ngunit, ano nga ba ang totoong nangyari sa mga sandaling iyon? At bakit ganun ang resulta ng pagkapuspos nila ng banal na Espiritu? Ito mismo ang naging reaksyon at katanungan ng mga nakasaksi sa pangyayari. Sila mismo nagtanong, anong nangyayari? Tayo nang tatanong din, anong ibig sabihin nun? Tinanong din po nila yon, anong ibig sabihin? What does this mean? So tignan natin sa sunod na salaysay. So una, it's a heavenly gift, and next is an extraordinary gift. Kakaiba po siya, no? Sunod sa salaysay, sabi sa verses 5 to 11, let's read. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation. Jews from every nation na pumunta, namuhay na sa Jerusalem. And at this sound, the multitude came together, and they were bewildered because each one was hearing them speak in his own language. Let that be clear, no? And they were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us, tayong nakakarinig, ang sinasabi nila yung mga language na alam natin? Our own native language, kasi nanggaling po sila sa ibang nasyon. Hala, ito yung lingwahe dito Mesopotamia eh. Ba't Arabia yung sinasabi nila? Mga Galileans yun eh. Paano nangyari yun? How is it that we hear each of us in his own native language, Parthians, Medes, and Elamites, and residents of Mesopotamia, sinabi pa nga Judea, taga-Judea na sila, and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, even from Rome, Latin, let's say, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians, we hear them telling in our own tongues. Ano po yung sinasabi ng mga taong yon? The mighty works of God. Ibig sabihin, hindi po tinatawag na incoherent na mga na lingwahe na hindi naiintindihan. In the language na naiintindihan ng mga naririnig, alam nilang mga native language ito, pero alam nila ang sinasabi nila ay mga kadakilaan ng Diyos, sabihin po natin. Lumalabas pagpupuri din po yun sa Diyos. Dinedeklara nila kung sino ang Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos. Again, kung meron kayong magandang balita Biblia, ang galing ng pagkakaunawa nila at translate sa atin pong kaunawaan. Bagamat, mas tumutungo ang marami sa ibang mga pista gaya ng Passover, we have to understand, again, mas maraming pumupunta sa Feast of Passover compared to Pentecost. But nonetheless, may pumupunta pa rin po sa Pentecost na feast.
after 50 days ng Passover, after the Passover feast, 50 days darating na yung Pentecost. Nananatili po yung mga ibang Hudyo doon for that next feast. Lumalabas po sa pagkakataong ito, ang mga nakasaksi ng kaganapang ito sa Pentecost ay mga diaspora Jews na mga Hudyong nanatili na sa Jerusalem mula sa ibang nasyon. Ibig pong sabihin, one scholar said na coming from other nation, nag-for good na sila sa Jerusalem. Bumalik na po sila dun sa talagang lugar nila, coming from other nations. At they are present in this event sa Pentecost. Another thing, kung yung mga disipulo po ay sinabing tumungo from coming from Mount of Olives for the appointment of Matthias, let's say, tumungo sila sa upper room. Now here, the assumption is this is not in the upper room. Sinasabi po, marahil ito po ay nasa isang space na malaki at maraming nakakakita. One assumption is they are probably in the synagogue, a public place. Instead of an enclosed room na parang, ano nangyayari doon? Hindi naman nila nakikita. Pero visibly, in public, nakita ng marami itong event na ito. Yung image na yon, nagsalita sila, yun po, public po yung nangyari. Tunay, nakatakataka na ang mga taga-Galilea ay nakakapagsalita patungkol sa mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa wika na pinanggalingan ng mga Hudyong nakasaksi. These Jews from Galilee doesn't simply know how to speak Arabic language, probably classic Hebrew, they know, a little of Aramaic, maybe Greek, because probably in their time, yun na yung English na main language nila. Pero yung iba sa mga ibang parte, how can they learn how to speak those languages at naiintindihan ng mga nakasaksi? At alam nilang ang sinasabi nila ay patungkol sa mighty works of God. Sa hindi maunawaan ng lubusan, ang nangyari, hindi nila alam, Verses 12 to 13, it says, "And all were amazed and perplexed, saying to one another, 'What does this mean?' But others, in-specify po ni Lucas, mocking, said, 'They are filled with new wine.'" Sinagot ni Pedro kinalaunan ang mga ito sa susunod na teksto. Doon po next week, i-explain po ito ni Pedro. Tumayo po siya at sinabi niya, "They are not drunk as you suppose. It's only the third hour of the day, but this is what was uttered through the prophet Joel." So in-explain po niya yung event. Maintindihan natin ano nga ba yung nangyayari. Pero next week po yun. Pero meron ba sa atin, if I will ask, umiinom ng wine, okay, wine. After nyong makainom ng maraming wine, nagsalita kayo ng Arabic. Ano pong effect sa inyo na pag nasobrahan kayo ng alak? Yung iba tumatawa daw, di ba? Nag-i-English. Sino po sa inyo after nagsalita ng French? At nag-Espanyol? Another thing. So lumalabas po, taliwas ito sa kabanalan ng Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Banal ang Diyos para hindi lang tayo basta umakto na parang may some kind of experience tayo sa Diyos. He will dwell on certain people with a gift na talagang maluluwalhati ang Diyos. At not in a manner na parang hindi natin naintindihan kung ano yung sinasabi. Sa konteksto po ni Lucas. Di pa natin alam yung sa context naman ni Paul, sa gift, sa 1 Corinthians din po. Pero dito po, inilahad ni Lucas na meron mga klarong mga pananalita
in particular languages ang nangyari. Again, hindi po gagamit ang Diyos ng sino man na gagawin lang ang mga practices na hindi nakalulugod sa Kanya at hindi talagang maititestify sa buhay ng mga nagsalitang yon ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Another thing, banal ang Diyos para gumamit siya ng wine para kayo'y makapagsalita ng ganun. It is simply about the power of the Holy Spirit causing these people to utter the excellencies of God. And others are hearing that clearly, or they understand that. Pero kung ito ay dulot ng banal na Espiritu, bakit pagsasalita sa ibang wika ng papuri sa Diyos ang nangyari sa kanila? Bakit ganun yung ginawa ng banal na Espiritu sa kanila? Muli po, binigyang linaw ito ni Pedro sa susunod na teksto. Pero ito po ang kailangan nating maunawaan. Pinapakita lamang rito na ang pananahan ng Espiritu Santo sa mga disipulo ay nagtataglay ng ekstraordinaryong kakayanan para sa kapahayagan ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Ang sino man na magiging iisa kay Jesus at magiging tagasunod niya, instrumento para maipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa ibang tao, ay nagtataglay ng banal na Espiritu para maisagawa po iyon. Ekstraordinaryong kakayanan na kung sino man po sa atin ang ginagamit ng Diyos. Bible studies, let's say, sharing the gospel anywhere, preaching in the pulpit, is not simply because of the talent that you have. It is an extraordinary gift from the Holy Spirit. Ginamit po niya ang mga apostol, ang mga ibang mga disipulo, teachers, evangelists, sinabi po sa Ephesians, to build up the church through the gift that Christ has imparted after He ascended on high. Ang ganda po ng mga connection, ano? Ang kaganapang ito ay pagpapatunay na tanging kapangyarihang taglay ng banal na Espiritu ang tunay na nagmiministeryo sa anumang gawain ng Ebanghelyo sa mundo. It's all about the enablement of the Holy Spirit that the ministry anywhere in the church or outside the church ay mangyayari lamang. Again, because of the Holy Spirit. I want us to be sensitive on that. Ang tanong nga po, marirecognize niyo po ba na talaga pong ginagamit yan ng Diyos kung hindi naman natin na di-discern yung enablement ng Holy Spirit sa buhay ng taong yun? It's really a critical observation na ang Diyos ay gagamit ng mga tao na kung saan maipapahayag ang Ebanghelyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pinapatotoo rin dito sa salaysay na nais ng Diyos na maipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa lahat ng tao sa mundo mula sa kanyang mga hinirang na tao sa Jerusalem. Mula po sa mga taga-Jerusalem. Sila ang nakatanggap extraordinarily at sila ang gagamitin para nga maganap yung paglawak ng kaharian ng Diyos sa kapahayagan ng Ebanghelyo, the advancement of the gospel. With this element, the Holy Spirit. Ayan po, so muli, dalawang katangian ang pinahayag ng mensahe sa atin ngayong umaga. Mula sa teksto, the Holy Spirit, a heavenly gift, and an extraordinary gift, o kaya ay heavenly at extraordinary. Pero ito po, tayo po ay hindi nakatanggap ng banal na Espiritu sa ganong kaparaanan. Sino po sa inyo na naging Kristiyano and all of a sudden, nagkaroon kayo ng ganong klaseng gift? Hindi lahat tayo, okay? Mukhang yung iba may ganong klaseng experience. Ang katanungan po ay, masasabi mo bang nananahan talaga sa iyo ang Espiritu Santo bilang tunay
na disipulo. Hindi ka ba nakaranas ng ganong klaseng experience? Pero if you will check yourself, kung ikaw ba'y talagang so-called disciple, Christian, can you really say na nananahan sa iyo ang banal na Espiritu? Sa totoo lang po, napakadaling sabihin kung ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. The opposite is, kung wala ang banal na Espiritu, yung flesh ang nagko-control sa iyo. Yung nature, fallen nature, the flesh itself, ang nagdidikta sa iyo kung paano mamuhay. But if you're really a Christian, and you're saying you're a Christian, the evidence that the Holy Spirit is in you is if the Holy Spirit talaga, ang talagang sinusunod mo sa pamumuhay. In what manner? You always seek the Lord. You always seek to honor kung ano yung nais ng Diyos. At ang lumalabas sa iyo ay mga kapurihan para sa Diyos. At walang mga makamundong bagay. Kumbaga, hindi yun yung primary na lumalabas sa iyo. Kundi mga kaluwalhatian ng Diyos sa iyong buhay. Another question, paano mo na ipapatotoo sa mga tao ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo? Napakadali lang rin po nito. Ako po, lagi nga pong nalalagasan ng prutas ng banal na Espiritu. And the moment na nakita nilang magagalitin ako, really, you're a Christian. Wala yung bunga ng banal na Espiritu. If you want to testify Jesus in your life and the power of the Holy Spirit is in you, dapat lumabas yung prutas nga ng banal na Espiritu sa atin. And they will really recognize, hindi ikaw yan . Hindi normal yung ginagawa mo . Ganun na yung ginawa sa'yo, hindi ka man lang naghandog ka pa ng grasya. Pasensyoso ka. Yung mga kasama natin sa office, hindi ganyan mapagmamatiis. Masinop ka sa paggawa niya na, yung iba hindi. And then tatanungin nila, anong meron, mabait ka lang? Well, in all humility, it's because of Jesus Christ in me, through the Holy Spirit. I'm a Christian. Modesty aside, kumbaga. It's not simply because of me. Anong mga bagay ang nagbago sa iyo kung ikaw ay napuspos ng banal na Espiritu? Ang tanong, may nagbago po ba? Naging radikal ka ba sa pagsunod sa Diyos, kay Jesus? Talaga bang sumunod ka to the point na I will offer my life to minister, let's say, the gospel to the people? Talaga bang tinanggal mo na yung nag-lead sa iyo sa flesh? Talaga bang pinatay mo na yung mga inclination in your sinful desires? Dahil napuspos ka ng banal na Espiritu, nalabanan mo yun? Talaga bang inayos mo na yung pamilya mo, inayos mo na yung pangangalaga sa mga anak, and everything, that only the Holy Spirit can do that to a person. Pero bilang lokal na kongregasyon, para naman po sa atin, masasabi ba nating tayo ay tapat na mga representante ng Ebanghelyo base sa pagkapuspos natin ng banal na Espiritu? If we are a church, can we claim na tayo ay faithful representatives of God in representing Christ, let's say, kung hindi naman tayo nakikitaan ng pagkapuspos ng banal na Espiritu? In other words, nag-aaway naman yung mga yan. May nagkakanya-kanya naman yung mga yan.
Ay, namumuhay naman yan tulad ng mga tao, namumuhay din yan sa mundo. How can we really testify that the Holy Spirit is in us, we are the church, if we are simply like the world? Ang totoo po, ninanais ng Diyos na ang kanyang kawan o iglesia ay maging tapat na representante sa pamamagitan ng ebidensya na tayo ay puno ng banal na Espiritu at hindi ng mundo. May napapansin bang kakaibang katangian sa atin ang mga hindi mananampalataya sa ating paligid? Like what happened, of course, in that event, others are like drawn. What's happening? Sabi nga ang ganda ng sinabi ni N.T. Wright, unless magkaroon ng reaksyon yung community dahil may napapansing kakaiba sa inyo, tsaka nyo lang may testify na nasa inyo ang banal na Espiritu. Unless imak din kayo, unless bastusin din kayo, tsaka nyo lang masasabi na talagang ginagamit kayo ng Diyos sa inyong community. I like that example, at least in our text. At panghuli, ang pagkapuspos ba natin ng Espiritu Santo ay nagdudulot ng atraksyon o interes sa ating komunidad? Nai-steer ba yung community natin because there is truly an evidence that the work of the Holy Spirit is in us? Kakaiba sila eh. Walang ganong klaseng mga tao akong na-enkwentro eh. Sila, wala namang kapalit, pero gagawin nila yun. Maglalaan sila ng oras, gagawin nila yung sakripisyong yun. Why? At masasaya sila. Nagpapatuloy, talagang Diyos ang inuuna or Diyos ang kanilang sinasamba. Why? Sino sila at ano nagdudulot sa kanila? Let it be so that we as a church, that we are steering our community through the power of the Holy Spirit alive in us. Ang mensahe ng teksto sa atin sa umagang ito ay isang encouragement and at the same time a rebuke. Huwag nating hayaan na umabot tayo sa punto na hindi na tayo puspos ng banal na Espiritu dahil namumuhay na tayo ng husto sa ating lakas at sa ating laman. We're no longer dependent in the Lord. Sa halip, patuloy tayong mamuhay ng tapat sa tawag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pagtitiwala sa karunungan, the wisdom, the power, and the guidance of the Holy Spirit. More than anything else, ninanais natin ang kanyang pangunguna. Higit sa lahat, alagaan natin ang pagkapuspos natin sa banal na Espiritu. Church, if I will plead as a pastor of the church, alagaan po ninyo yung spiritual life niyo. We want to be useful in the kingdom. At wala po tayong kayang gawin para i-push yung effectivity, yung effectiveness na yun, other than securing that we have a good spiritual condition ang bawat isa. You're humbled always, every day to seek the face of God. You're always seeking to be led by the Holy Spirit. You're killing the deeds of the flesh. At iniuna mo ang kalwalhatian ng Diyos more than anything else. If there's one thing, church, alagaan po natin ang ating pamumuhay sa Diyos spiritually. Mapagtibay tayo nawa ng mensahe sa atin sa umagang ito. The Holy Spirit indeed has come when its power manifested in the disciples is clearly testified by the watching world. Na nagsasabi ring the Holy Spirit's power changes lives.
Tayo po'y manalangin.